Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapestahan ng kamalmahalang puso ni Jesus. Tanda ng walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos. At ganun din ang ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan ng ating minamahal na Pilipinas. Naway pag-ibig ng Diyos at tunay na kalayaan ang mamayani sa ating mga puso at bayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, sa puso na iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong mawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw, sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo at iniibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salin lahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Sa pangalan niyang banal, purihin sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya.
at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatututuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking hasal, kamuan ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at ihayag sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yung nakarating, marapating magpahayag na pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa nilang lahat. At welcome po sa Pambansang Dambana at ngayon na International Shrine ni Santo Padre Pio. At ganun din po, isang magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Nakasama rin natin sa pagdiriwang na ito sa mga kapatid natin na mga bedridden, may sakit, nasa kanilang mga bahay, at nakatutok, nanonood, nakikinig sa oras na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, sapagkat marami din ang mga kababayan at kapatid natin na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kapatid, natitipon po tayo ngayon upang pagmasdan ang pinakasentro ng pag-ibig ng Diyos.
ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa ating pong mabuting balita, kung narinig ninyo, merong paanyaya sa atin ang ating Panginoong Jesus. At anong sabi niya para sa ating lahat? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ito po yung tinig ng Diyos, ang puso ni Jesus. Bukas, maawain, at handang tumanggap sa atin. Walang pinipili. Lahat tinatanggap tayo. At sinabi ni Jesus, ito'y inilihim mo sa mga marurunong at matatalino, at inihayag sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Mga kapatid, hindi nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng matatalinong pangangatwiran o yung kapangyarihan lamang. Nakikilala siya ng mga tao na may mapagkumbaba at mapagkakatiwalaang puso. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay hindi nakikita na may pagmayayabang. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay hindi nagmamataas, kundi handang magsabi, Panginoon, narito ako. Ulitin niyo nga, Panginoon, narito ako. Maliwanag po yan. Madaling sabihin sa Panginoon na narito tayo kung walang yabang, walang kahambugan, walang pagmamataas sa ating mga puso. Mga kapatid, may mahalaga pang mensahe sa atin ngayon, yung gustong ipahatid sa atin ng ating Panginoong Jesus, ang kamalmahalang puso ni Jesus. At ano sabi niya rito sa ating Ebanghelyo? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Alam niyo mga kapatid, yung pamatok na sinasabi ay nung una, ginagamit ito para pagtambalin o pagsamahin yung dalawang hayop. Ibig sabihin nito, hindi tayo kailanman iiwan ni Jesus sa anumang paghihirap na meron tayo. Sasamahan niya tayo at siya ang bahalang humila sa mabigat na mga bahagi ng ating buhay na tayo'y nabibigatan. Ang kanyang pasanin ay magaan dahil dinadala niya na kasama natin. Kaya ano ipag-aalala natin? Sa anumang pinagdadaanan o mga dalahin na mayroon ng bawat isa sa atin sapagkat sinisigurado ito yung mensahe na ipinarinig sa ating lahat ngayon sa dakilang kapestahan. Sasamahan niya tayo sa anumang dala-dalahin natin. Ang mga mabibigat na pasanin ay nagiging magaan sapagkat katuwang natin siya. Ang kamahal-mahalang puso po ni Jesus ay isang pusong nakakaunawa at alam niya ang anumang pagod na meron tayo. Alam niya ang anumang alalahanin na meron tayo, maging ang ating mga kahinaan sa ating mga buhay. Hindi siya Diyos
na nag-uutos mula sa malayo. Siya ang Diyos na nakikibahagi sa ating mga buhay at siya ang Diyos na nag-aalok ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang tanging hangad lang po ni Jesus sa ating lahat ay tularan ang kanyang puso. At tulad ng sabi niya, matuto kayo sa akin. Ang kapistahang ito mga kapatid ay paalaala na ang tunay na pagpupugay at ang pagkakaroon ng pusong maamo at pusong mapagkumbaba. Palitan natin ang anumang bigat ng takot, pagkukulang ng tiwala sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Sino ba sa atin ang dilay nagdududa pa rin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus? Sino ba sa atin ang sa ngayay natatakot pa rin na hindi malalampasan ang anumang pagsubok, mga daladalahin na nagpapabigat sa mga sandaling ito? Ang kailangan lang natin, buong tiwala sa kanyang walang hanggang pag-ibig. My dear brothers and sisters, inaanyayahan po tayo ngayon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus na lumapit sa Kanya kung ano at sino tayo. May sugat, nababagabag, napapagod, o natatakot. Hindi kailangang maging perpekto muna tayo bago lumapit sa Kanya. Ang kabanal-banalan o ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nakabukas po, lalo na sa mga nangangailangan ng kapahingahan. Mga kapatid, dalhin natin sa Kanya ang anumang alalahanin. Dalhin natin sa Kanya anuman ang mga kasalanan, anuman ang mga kalungkutan, at mga pag-asa, at ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat ng ito. Sa kabanal-banalang puso po ni Jesus, makakasumpong tayo ng Diyos na kailan may hindi humihingi ng kasakdalan, kundi siya'y nag-aalok sa atin ng tunay na kapahingahan. Isang Diyos na hindi nakatayo sa tabi natin upang tayo'y hatulan. Isang Diyos na hindi nakamasid upang tayo'y husgahan, kundi lumalakad siya sa tabi upang lagi tayong samahan, upang lagi tayong alalayan. Isang Diyos na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pasanin. Isang pag-ibig na makapangyarihan na magdadala sa ating lahat. Kaya naman sa araw na ito, sa dakilang kapestahan ng kamalmahalang puso ni Jesus, manalangin po tayo sa maamo at mapagkumbabang puso na sa ating tuwing paglapit, tayong mga napapagod, tayong mga nabibigatan, tayong puno ng anumang alalahanin sa buhay, naway may pagkaloob sa atin ang kapahingahan na tanging pag-ibig niya ang makapagbibigay sa ating lahat. Mga kapatid, lubos po tayong magtiwala sa kamal-mahalang puso ni Jesus. Lubos tayong magtiwala sa Kanya. Hindi lang sa araw na ito, kundi ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, papaghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal, upang sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili niyang kaming matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig, ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinlisang sposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa magmapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin na kagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monging banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Mangyaring ilabas o hawakan ang mga pababasbasang mga imahe, dasalan o mga rosaryo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po at mag-ingat kayo sa iyong mapauwi. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po ay tatayo, gagawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya at ng ating kasiyahan. Dahil lumapit sa ating Panginoon siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanyang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa Kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong aalagaan. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sabay-sabay po tayo sa awit. O Diyos ng mga bansa ang nagbigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong panatawarin. Dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos namin kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, at tumulong ng tapat na walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, na walang kanya-kanya dahil sa angkang lamang. Ang mapakumbabad pusong tapat, Panginoon, di mo pababayaan. Tayo po ay magsiupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay ikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng durong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas,
Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa hanging sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mapagpakumbabad pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y nakakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito, at magpakahayag kang muli ngayon, ipadama mo ang iyong awa, kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, at magsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa kanya. Laharating siyang nangsing liwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon tatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan, at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malalakas na alon. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang labi ko. Nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng oliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Diyos. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang iligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit, tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak ng lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Halkob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudiyo at kayong mga Hintil, na kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang bawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakong bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Paanyaya po, lahat po tayo ay tatayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Dumating ang ating Diyos na may habag na sa kanyang bayan at sila'y pinalaya. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, Nililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sakamayan ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dumating ang ating Diyos na may habag sa kanyang bayan at sila'y pinalaya. Sampahin natin si Kristo na nag-alin na kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin natin siya at taimtim na tawagan. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, natanggap namin ang simula nitong bagong araw. Ipagkaloob mo rin sa amin ang simula ng isang bagong buhay. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay at ngayon nagtataguyod para sa pag-unlad nila. Makilala nawa namin ang iyong mga gawa sa sanlilikha. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong sariling dugo, pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan. Maging matapat nawa kami sa pahikipagtipang iyaon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dugo at tubig ang dumaloy sa iyong tagiliran nung ikay nasa krus. Nang nakaliligtas na agos na wang ito ang pumawi sa aming mga kasalanan at magbaygalak sa lungsod ng Diyos.
Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pare, diakono at rehilyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, nagagala kami sa mga biyaya ng pagmamahal na aming tinanggap mula sa puso ni Jesus na iyong anak. Buksan ang aming mga puso upang makibahagi sa kanyang buhay. Patuloy kaming pagpalain ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan niya na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.